Sa mabilis na takbo ng urbanisasyon sa Pilipinas, lumitaw ang mga shopping malls bilang hindi lamang sentro ng pamimili, kundi pati na rin ang mga lugar ng libangan, pagkikita ng pamilya at kaibigan at simbolo ng modernong pamumuhay. Sa ganitong konteksto, ang SM Mall of Asia o mas kilala bilang MOA ay naging isa sa pinaka-iconic na struktura sa bansa. Hindi lamang ito simpleng mall, ito isang komplikadong kultura ng konsumerismo, libangan at turismo sa Pilipinas. Sa pagdaan ng milyong-milyong tao sa malalawak nitong pasilyo, sa milyon-milyong pisong kita na umiikot dito taon-taon, at sa katunayan na ito ay nakatayo sa reclaimed land ng Manila Bay, ang MOA ay patunay ng ambisyon at kakayahan ng bansa sa larangan ng komersyo at urban development. Ngunit paano nga ba nagsimula ang proyekto? Sinong nasa likod nito? Ano ang naging mga hamon at kontrobersiya nito sa paglipas ng panahon? Ang ideya ng Mall of Asia ay umusbong noong kalagitnaan ng dekada 90 bilang bahagi ng pangarap ng SM Group na magtayo ng isang world-class shopping at entertainment destination. Ang SM Group na pinamumunuan noon ni Henry C. ay isang malaking Filipino-Chinese conglomerate na kilala sa pagbuo ng retail empire sa buong bansa. Sa pamamagitan ng kanilang property arm, ang SM Prime Holdings, sinimula ng paghahanda para sa proyektong magtatampok ng pinakamalaking mall sa bansa at isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Ang konsepto ng MOA ay naglalayong pagsamahin ng pamimili, libangan, turismo at negosyo sa isang lokasyon na madaling puntahan at strategic sa kinilalagyan nito sa baybayin ng Manila Bay, partikular sa Bay City, Pasay. Ang lugar na ito ay dating bahagi ng dagat bago gawing lupa sa pamamagitan ng reclamation, kaya ang proyektong ito hindi lamang komersyal kundi pati na rin technical at urban development milestone. Ang reclamation at konstruksyon ng MOA ay opisyal na nagsimula noong 2002 sa ilalim ng detalyadong plano ng SM Prime kasamang mga lokal at international na arkitekto at construction teams. Ang disenyo ay pinangunahan ng international design firm na Arquitectonica na kilala sa kanilang modern at iconic architectural style at sinamahan ng mga lokal na eksperto upang matiyak na ang mall ay magiging komersyal na kakit-akit, functional at ligtas sa matinding panahon at sakuna. Ang layunin ng proyekto ay hindi lamang para makalikha ng isang shopping center kundi para magtayo ng isang destinasyon kung saan maaaring maglibang ang pamilya, magsagawa ng mga corporate events at mag-host ng malalaking international conventions at concerts. Noong 21 ng Mayo 2006, opisyal na binuksan ng Mall of Asia sa publiko. Ang pagbubukas nito ay ginanap sa isang engrandeng seremonya na sinalihan ng libu-libong tao, mga opisyal ng gobyerno, mga celebrities at mga kinatawan ng negosyo. Ayon sa mga ulat, halos 1 milyong taong bumisita sa mall sa unang araw pa lamang. Isang testamento sa sobrang interes ng publiko sa bagong landmark na ito. Ang opening event ay nagmarka ng isang mahalagang punto sa kasaysayan ng retail sa Pilipinas, kung saan ipinakita ng MOA na ang bansa ay kaya ring makipagsabayan sa pinakamalalaking mall sa Asia at sa buong mundo. Ang MOA ay pag-aari ng SM Prime Holdings na bahagi ng mas malaking SM Investments Corporation na pinamumunuan ng Pamilya C. Ang Pamilya C ay naging pundasyon ng retail empire sa bansa at sa pamamagitan ng SM Prime, pinamahalaan nila ang operasyon, pagpapalawak at pangangalaga ng MOA at mga karugtong nitong proyektong tulad ng SM by the Bay, MOA Arena, SMX Convention Center at iba pang mga leisure facilities. Ang lupa na ginamit sa mall ay hawak din ng SM Prime sa ilalim ng legal na pahintulot mula sa gobyerno. Kaya't ang buong complex ay pribadong pag-aari ngunit may malalim na ugnayan sa urban development ng Pasay at ng buong Metro Manila. Ang panguna ng Pamilya C, lalo na ni Henry C. Sr. at ng kanyang mga anak, ay nagbigay daan sa mabilis na implementasyon ng proyekto at naging inspirasyon sa iba pang malalaking real estate development sa bansa. Pagdating sa sukat, ang Mall of Asia ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Sa pagbubukas noong 2006, ang pangunahing gross floor area nito ay humigit kumulang 386,224 square meters na kinabibilangan ng main mall, entertainment mall at north at south parking buildings. Sa paglipas ng panahon, ito ay pinalawak at dinaanan ng modernisasyon na nagdala sa kabuuang floor area sa halos 580 hanggang 650,000 square meters, sapat upang punan ng mahigit 100 American football fields. Ang napakalaking espasyo na ito ay nagbibigay daan sa libu-libong tindahan, kainan, entertainment centers, lifestyle zones at iba pang negosyo, pati na rin ang mga special na atraksyon tulad ng Olympic-size ice skating rink, bowling centers, IMAX theaters at exhibition halls.
Sa pandaigdigang sukatan, noong pagbubukas ng MOA, ito ay kinategorya bilang isa sa pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang mall sa buong mundo. Sa Pilipinas, nananatili itong isa sa pinakamalaki at pinakapuno ng tao at patuloy na hinahangaan hindi lamang ng mga lokal kundi ng mga dayuhang bisita. Ang MOA ay isang benchmark ng retail excellence at ang tagumpay nito ay nagbigay ng inspirasyon sa iba pang mall sa bansa na pag-ibayuhin ang kanilang serbisyo, disenyo at marketing strategies upang makasabay sa kompetisyon. Sa paglipas ng mga taon, hindi nakaligtas ang MOA sa mga kontrobersiya at issue. Isa sa mga pinakamadalas pag-usapan ay ang structural integrity ng mall, lalo na dahil ito ay nakatuyo sa reclaimed land. May mga panahon na kumalat ang mga rumors sa social media tungkol sa posibleng panganib sa pundasyon. Subalit pinaalis ng SM Prime at lokal na pamahalaan ng mga ito bilang hindi totoo. Ang mall ay sumailalim sa masusing structural assessment at patuloy na minomonitor upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Isa pang issue ay ang environment impact ng reclamation sa Manila Bay. Ang mall at mga kalapit na proyekto ay bahagi ng mas malawak na urban development plan na may epekto sa marine ecosystem, daloy ng tubig at posibleng pagbaha sa paligid. Maraming environmental groups at lokal na mangingisda ang nagbigay ng opinyon laban sa mga reclamation projects at ito'y naging bahagi ng malawakang debate tungkol sa sustainability, urban planning at long-term ecological balance ng Bay Area. Ang MOA bilang pangunahing stakeholder sa development ng Bay City ay naging bahagi ng diskusyon sa relasyon ng pribadong sektor at environmental responsibility. Sa operational na aspeto, ang MOA ay hindi lamang mall, kundi entertainment hub. Matatagpuan dito ang SMX Convention Center at MOA Arena na nagdadala ng malalaking concert, sporting events at international exhibitions. Ang presence ng mga facilities na ito ay nagbibigay ng dagdag na halaga sa mall na nagiging sentro ng libangan at negosyo sa parehong pagkakataon. Ang food courts, international restaurants, retail stores, lifestyle shops at special events ay nag-aambag sa mataas na daily foot traffic na umaabot sa daan-daang libong bisita araw-araw. Sa kasalukuyang merkado, ang MOA ay nananatiling isa sa pinakadinadaluhang mall sa bansa. Ang kombinasyon ng retail, entertainment at tourism appeal ay patuloy na nagpapalakas sa posisyon nito bilang flagship property ng SM Prime Holdings. Ang mall ay naglalarawan ng patuloy na pag-usbong ng konsumerismo sa Pilipinas. At ang epekto nito sa ekonomiya ng Pasay at Metro Manila ay malaki. Mula sa paglikha ng trabaho hanggang sa pag-akit ng domestic at international tourists, ang MOA ay naging simbolo rin ng kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng world-class commercial developments na may kalidad at modernong disenyo. Sa paglipas ng halos 2 dekada, malinaw na ang SM Mall of Asia ay higit pa sa isang shopping center. Ito ay isang landmark, isang destinasyon at isang sentro ng libangan, negosyo at kultura. Ang epekto nito sa buhay ng mga Pilipino ay hindi lamang sa aspeto ng pamimili, kundi pati na rin sa urban lifestyle, tourism at employment. Bagamat may mga hamon at kontrobersiya, nananatili itong matatag at patuloy na umaakit ng mga mamimili at bisita mula sa buong bansa at sa ibang bansa. Ang MOA ay simbolo ng ambisyon, inobasyon at kakayahan ng Pilipinas na magtatag ng world-class infrastructures na nakakaapekto sa komunidad at ekonomiya sa mas malawak na antas. Sa kabuuan, ang Mall of Asia ay isang patuloy na ang pangarap ng isang pamilya. Sa pamamagitan ng dedikasyon at mahusay na plano, ay maaring magbunga ng proyekto na hindi lamang malaki sa pisikal na sukat, kundi malaki rin ang epekto sa lipunan, ekonomiya at kultura. Ang MOA ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon. Ito ay mananatiling landmark para sa mga susunod na henerasyon, isang simbolo ng modernong Pilipinas at patunay ng kakayahan ng bansa na lumikha ng world-class infrastructures na may malalim na impluwensya sa lipunan.